gusto kong patunayan sa mga nanonood sa Kwentong Pilipino na ikaw rin ay may ginintoang boses. Maaari bang kantahan mo din kami dito ng paborito mong kanta upang marinig ng mga nanonood sa Kwentong Pilipino? Okay. Cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shapes. Diamonds are a girl's best friend. Hi mga ka-Pilipino, ako po si Blue Roy at welcome sa Kwentong Pilipino. Tulad po ng nasabi ko kanina, makakapanayan po natin ang isa pa sa mga miyembro po ng Bilbet. At kasama ko po ngayon ay si Luna. Luna, welcome sa Kwentong Pilipino. Hello po, magandang araw sa inyong lahat at Sir Blue Roy. Thank you po sa pag-invite sa amin dito. Unang-una, maraming salamat din sa pagtitiwala sa Kwentong Pilipino bilang pagbubukas ng aking panayam sa iyo. Kumusta ang pakiramdam mo bilang miyembro ka ng Bilbet? Well, masaya kasi dahil ito yung pangarap ko na mag-perform while singing. At excited kasi mapapakita namin yung talento namin sa pagpa-perform at ma-express namin yung aming sarili sa maraming tao. Luna, ilang taon ka nagsimulang mangarap? 6 years old. Okay. At sa punto ng pag-uusap natin ngayon, ano ang unang pinangarap mo na tumatak sa isip mo nung bata ka? Gusto ko maging singer. Kasi nung 6 years old ako, mahilig na akong kumanta sa karaoke. Kasi yung father ko is mahilig din kumanta. So parang nahawa ako doon. So parang sinusuportahan niya ako sa pagkanta at tinuturuan niya ako. Ayun po. Tulo na tanong, paano ka nakapag-desisyon nang nilatag sa iyo ang plano ng management na ikaw ay magiging miyembro ng grupong Bilbet? At ito ang magiging linya ng inyong uri ng pagtatanghal. Ano ang naging pundasyon ng desisyon mo upang tanggapin ang ganitoong klase ng mga pagtatanghal? Okay. So, ngayon kasi sa panahon na to, open na yung mga tao sa lahat. Sa pagiging sexy, sa pananamit, at nagiging positive siya sa mga tao ngayon, lalo na sa mga kabataan na hindi masama na magsuot ng sexy dahil ito yung way para ma-express mo yung sarili mo, yung confident mo, kung gaano ka kaganda, at mas magiging, alam mo yun, makaka-inspire ka sa mga tao dahil hindi basihan yung weight, yung color mo, para sabihin kang maganda or sexy. Ito dahil kung paano mo siya dalhin sa sarili mo. Yeah. O ito, nabanggit mo yung ganda. Maaari mo bang balikan yung kabataan mo? Ano ang konsepto mo ng tunay na ganda at ngayong tinatahak mo ang naiibang klase ng pagtingin ng ganda? Yung ganda sa akin dati is yung pagiging confident mo. Dati, yung yung way ng pananamit mo, kung maganda ka manamit, kung paano mo siya dalhin sa sarili mo, yun yung parang feeling ko, ay, ang ganda-ganda ko kasi ang ganda kong magsuot, ang ganda kong maglakad, ang ganda kong mag-smile. So, yun yung basihan ng ganda para sa akin ngayon. Ay, noon. Oo. Ngayon, ang basihan ng ganda sa akin ay kung paano mo siya dalhin, kung paano mo siya i-express sa mga tao na hindi lang sa pananamit yung pagiging maganda, kundi yun din yung sa loob mo kung gaano ka kabuting tao para sa mga kapwa mo, kung paano mo sila
i-inspire pa sa pang-araw-araw na buhay. Ayun po. Kailan naging bukas ang iyong isipan sa mga ganitong klaseng modernong pamumuhay at pagpapakita ng mga kababaihan? Actually, mahilig kasi ako manood ng mga Hollywood na So, parang liberated na sila. So, parang nasa isip ko na, ay, pwede na rin pala. Maganda pa rin naman pala kahit na medyo sexy ka. Hindi lang, kasi minsan na naiisip sa Pilipino kasi mostly, kapag ka nagsuot ka ng maiksing damit, parang sinabi mo na lanti-lanti naman neto. Parang medyo harsh yung ganon. So, gusto ko siyang i-break kasi hindi lang mababase yung personal mo sa pananamit mo na pag konting damit mo lang ng maiksi, sabihin mo, malandi naman, na-judge ka na agad. So, ayun, gusto ko lang i-break yung ganong sistema na porket nagsuot ka ng maiksing damit, yun na agad yung parang iba na yung tingin sa'yo ng mga tao. Ang gusto ko lang sabihin is, yung pagiging confident mo sa sarili mo, yun yung way kung bakit ako gustong magsuot ng mga sexy na damit. Okay. Nasaan ang pamilya mo sa desisyon mo na mag-transition ka sa isang liberated na babae dito sa grupong ito? Well, nung in-accept ko na tong Velvet, itong member na to, nagpaalam ako sa kanila. Well, kasi sila medyo stricta na parents. So, parang ayoko naman na mag-decide ako na walang approval sa kanila. Kasi syempre, dala-dala ko pa rin yung apelido nila, yung pangalan na binigay nila sa akin. So, ayun, nung sinabi ko na gusto ko yung ganito at ganito yung way ng dance namin. So, parang naging okay naman sila kasi open na sila sa mga sa mga gantong klaseng sayaw kasi marami rin namang mga grupo na sexy magsuot So parang open na sila kung saan ako masaya, doon na rin. So mas nagiging malakas yung loob ko na ipakita yung kung sino ako at mas nag-inspire ako sa parents ko para mabigay ko rin yung talent ko sa mga tao. Ayun. Okay, nabanggit mo talent. Anong talentong meron ka na dapat mahalin ng mga nanonood sa Kwentong Pilipinas? Well, ayun, gusto akong kumanta. Yun, sumayaw. Ayun. Ayun po. Ano pa ba? Kasi mahilig din ako mag-makeup. So, yun ang gusto kong i-share sa mga tao na yung pagiging confident ko sa sarili ko, yung way ng aking pagkanta, way ng aking pagsayaw, pagdala ng sarili. So, ayun po. Okay. Bilang miyembro ka ng makabagong grupo, no, na nagtatanghal sa pamamaraan ng mga makabago din mga artistic performances. Nakikita mo ba ang sarili mo na may limitasyon kang hindi kayang maibigay sa grupong ito?